A blessed day mga kaibigan. Ako po si Tech Shider. Welcome po sa aking YouTube channel. Narito po akong muli, para ibahagi ang mahalagang anunsyo ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman. Ito po ay patungkol na may bayad ang pagpapagawa ng Sovereign Identity Card. Ang pagpapahalaga sa SIC ay pagpapakita ng ating katapatan sa ating MCOG Royal Couple. Ang video po ay pagmamay-ari ng ating mahal na inang Reynang Helen Abdurrahman. All credit po sa ating MCOG Royal Highness at sa ating beloved Princess Putria. Na ang original pong video ay inyo pong mapapanood sa kanilang official YouTube channel. Na akin pong inilink sa video description. Atin pong panoorin ang buong video ng ating mahal na inang Reynang Helen. This is Queen Helen Abdurrahman Elizabeth III, October 2, 2023. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig na nag-antay mula kaninang umaga, kaya nga umaga pa rin. Sa ngayon maraming nagtatanong bakit ang mga SIC na lumalaganap na mga mensahe ay libre. Wala po akong instruction na ganian. Pakilinaw po sa mga liderato, pakisabi na wala akong inuutos na libre ang SIC. Alam ninyo, mahirap. No? Gumagawa tayo ng strategiya para matulungan kayo. At kahit saan kayo pumunta, kahit anong gawin ninyo, wala ang libre pagdating na sa mga identity card. Okay? Ibig sabihin, ginagawa ko yan. Unang-una, gusto ko maintindihan ninyo na pag merong bayad, iniingatan nyo yan at pinoprotektahan nyo yan. Kapag libre, tinatapon nyo nga lang yan eh. Kaya nga dyan, inuutusan ko kayo na mahalin ang SIC na yan. Kaya nga pinapaayos ko iyan kay Dato Puga. No, siya gumagawa ng sistema. Kaya nga inaayos, ina-upgrade para iisa na lang ang mag-aayos at ibibigay doon sa mga production group na ini-assign ko. Ibig sabihin, protection sa protection kasi marami na nangyari na tayo ang sinisisi, tayo ang tinuturo na nagsascam. Yung mga taong hindi nakakaintindi, kung ayaw ninyong sumali sa programa ni Queen, huwag na kayong sumali at huwag kayong magpagawa. Kasi ang pera ninyo, para din yan sa inyo. Mahirap magpagawa kung wala tayong ibabayad. Kasi nga, tayo ay hinaharangan. Kung nirelease na nila noon pa 2012 ang pera at hindi napunta sa BARM, at kayo rin ang mga masisisi ko dahil kambya kayo ng kambya ng liderato. Ngayon, inayos na, sisirain pa ninyo. Ina-upgrade ko, ginagawa ninyo, kayo mismo. Now, kung gusto nyo magpalaganap ng libre, makiusap ako sa inyo. Okay? Kasi wala naman may nagsabi sa akin dito na ililibre. May paraan siguro. Okay? Ang paraan na yan, inaantay kung meron tayong mga gagawin na release. So, pwede yan kung kayo nagko-consolidate. Pero pag sinabi nyo kasing libre, mahihirapan yung mga tao mag-intindi. That means sinisira ninyo ang pakikiusap ni Queen dahil hindi iyon angkop doon sa misyon natin. Now, kung maglibre kayo, siyempre babayaran nyo pa rin ang tagagawa niyan. Ibig sabihin, ang ganito ang magiging sistema. Lilibrihin ko kayo. Halimbawa, ako si leader, number 1. Lilibrihin ko kayo. Maghanap ako ng pundo para malibre ko kayo. Babayaran ko pa rin ang opisina na maggawa ng
SIC. Yan ang tamang proseso. Yan ang tamang pananalita. Yan ang tama para hindi masira yung ating programa, mga kapatid. Naintindihan ko kayo, gusto nyo ng libre. Pero yung libre, palagi yan, merong negative impact. Kasi libre nga yan eh. Kaya nga ngayon, kasi yan ang magiging umpisa ko, malalaman ko kung gaano kayo katapat. Ang katapatan hindi nasusukat sa pera, nasusukat sa loyalty ninyo. Maraming beses na marami nang nakakusa sa akin. Pero, ganun pa man nakikita ninyo, inaayos na sa matino. Ano pang gusto ninyo? Ibig sabihin, iyaan na magiging basihan. Kasi nga siyempre natural, meron akong mga inaayos na programa. So anong hahanapin? Pag sinabing coupon ban pa po, o nasaan yung isang ID pa, may RCI ba yan? May blue IC? So titingnan ko talaga iyan. Kasi siyempre, pag nag-validate naman yung mga opisyalis ng bangko, opisyalis ng, let's say, kumuha kayo ng driver's license, balang araw talagang magiging official na ID yan dahil sa sovereign niya yan eh. Iyan ang inaayos ni Queen. Magantay kayo dahil babaliktad na ang mundo. Ngayon, kung hindi pa rin kayo magtino at kayo pa rin ang sisira, wala na ako doon. Pero pag tungkol sa libre, ayusin natin. Kung meron kayong ibabayad na itutulong, pasalamat ako. Pero sa ngayon kasi, sa hirap ng buhay, pag ganyan ang ginagawa natin, unfair sa mga taong nagsisikap na makatulong dahil sa 350 at 600 sa bago, ngayon napagkasunduan ng opisina ng Mapilindo na 50 ang maiiwan para merong operational ang grupo. Now tayo, pwede naman tayo gagawa ng mas maganda. Kasi dito, inaayos na ang opisina natin. Meron na tayong Mapilindo office. Yan, pinagtawanan pa yan ng matanda dahil nangungulekta ako. Ang hindi nila alam, ang pasilidad napaka-importante. Ano sa palagay nyo na si Queen? Hindi man lang nagkaroon ng luho. Minsan gusto ko rin maganda ang aking mga kuko. Bakit sinisikap kong magtiis? No, na hindi magpunta sa parlor, hindi magpunta sa pagpa-beauty. Kasi kawalan sa akin yon. Bawat sentimo importante. Kasi marami akong binabayaran. Lumaki ang mga kautangan ko nang dahil din sa inyo. Kaya kayong mga financial coordinator, no, kung hindi ninyo kayang tulungan ang tao, huwag nyo kaming idamay. Dahil pangalan, mukha namin ang nakasalalay dyan. Dignidad, kredibilidad natin. Kaya nga kami inaakusahan na nangungulekta nang dahil sa inyo. Maawa naman kayo. So, ibig sabihin nito, tinatama natin ang mali. Kasi itong mga dati na nakasama, nasanay na sila. Kukuha sila ng pera sa tao, kukunti ang i-remit dito, hindi na aayos yan. Now, yung mga nadidelay na sinasabi ninyo na ibigay sa akin, okay, tapatin ko kayo. Yung pera na iyan, at alam naman natin na talagang babayaran ang pagpagawa. Okay? Kaya nga pinapa-account natin. Nasaan na yan? Kaya ngayon, mas maganda kasi inayos na natin na lahat iyang sistema angkop doon sa programa. Okay, napag-alaman ko kasi, katulad ng mga vaccination exemption, lahat ng mga ID, lahat iyan, di ba, ini-inventaryo ko na? Para at least malaman natin kung sino ang namimera. Maawa na kayo. Yung iba nakagkaroon ng magandang buhay. Si King and Queen, ito, pobre sa pobre pa rin. Oo, nakatira kami sa maganda sa paningin ninyo. Pero iyan ay binabayaran. At hindi naman dapat kami maghirap dahil nga yan sa pag-block ng ibang tao. 2012, nakasalang na yan. Kaso nga lang, binuhos ni Pinoy, binuhos ni Duterte sa BARM.
Yan ang malaking kahihiyan ngayon dahil napawalan sila nung nag-determine ang Malaysia at na-debunk nung sinabi nila na nawalan ng visa ang claim nila. Bakit? Lumabas yung pawaris, lumabas yung heirs and successors. Kaya nga yung sovereign identity card, yan ang patunay. Yan ang pagpakilanlan sa inyo. Now, yung walang pera, hindi naman problema. Pumunta kayo at yan nga, tama yung sinasabi ko, mag-fill up kayo. O di, pag may fill up na kayo, ngayon, at least alam ng sovereign niya, so yan na ngayon, hahanap tayo ng pundo na may puso. Yan naman ang ginagawa ni Queen. Kung hindi lang talaga ako nagkaroon ng maraming kautangan ng dahil sa pag-process ng central bank na iyan, hindi ako malulubog sa utang. Okay? Pero kayong mga nagtulong sa akin, may resibo po yan. Kaya pasalamat ako kay Bel Fatima. Lahat iyan may resibo. At alam ng central bank yan dahil diretso yan sa bangko nila. Diretso iyan sa kanilang GCash. May record po si Queen. Kaya nga, kung singilin nyo ako, meron akong pruweba na inaibigay ko yan sa programa. Kaya hindi nyo ako masisisi lahat ng binigyan ko. Kaya nga kayong mga nag-promise noon, nakasama ko, pero mas inuna ninyo ang inyong pansarili, mai-inventaryo din kayo. Ibig sabihin, walang lusot dito. Wala kayong lulusutan. Kasi lahat ito inaayos sa tamang proseso. From the start na nagbigay kayo ng pera, nagbigay kayo ng aplikasyon, tapos maraming complaints na magpahanggang ngayon, wala pa. So titingnan natin, kaya nga, ang Mapilindo itinayo, ibigay nyo yung inyong mga resibo, kasi meron namang transmittal yan. Okay? Yung wala pang ID na binbin, pasalamat pa kayo. Kasi magagawa ko na sa tama na proseso. Ibig sabihin, hindi na yun i-upgrade, hindi na yun lalagyan pa ng sticker, kundi ito na yung pinaka-finale. No? So, ibig sabihin, may paraan. Instead na magpasalamat kayo, kasi ako pasalamat ako kay Bay Teresita Moras ng Butuan. Kasi ang kanyang mga grupo talagang nag-antay lamang. Mas naniniwala sila na nandito na sila sa akin at napoprotektahan ko sila sa pamamagitan ng ibang paraan. Halimbawa, nagbigay na sila ng pera. Alam naman nila. So, merong donation, merong ano. So, nakikita ko ang labanan, ang katotohanan, ang mamalasakit ng bawat grupo. Yung sa iba, inuuna nila ang sarili. Pasensyahan, bato-bato sa langit, ang matamaan, huwag magalit. Ngayon, nagbigay na ako ng pamamalakad sa pamamagitan ng Mapilindo 2023 Secretariat natin kay Dato Odilon Puga. Ngayon, itong mensahe ko, masaktan na yung masaktan. Pero ako pasalamat ako sa grupo nila na lumalakad, no? Na ibig sabihin, nandiyan na sila. No, Colonel, ayoko mo nang ilagay ang pangalan mo, pero salamat. Kung pag-ipon mo at pag-antay sa pera, iyan ang maganda. Pero yung mga tao na nagsasabi na libre iyan, hanapin ko pa rin ang pera. Lahat iyan kasi lilibre ba tayo sa pagbili ng materials? Lilibre ba tayo sa pagpagawa? Lilibre ba tayo doon sa pagpadala, transmittal and everything? Please naman po, maawa na kayo kay Queen. Kasi yung ibang tao nagsusumikap na magkaroon ng support sa akin. Linawin ninyo mabuti. Kasi klaro naman ang pagkasabi. Iipunin ko kayo muna para sa susunod, mabilis ng pag-ayos. Yan ang alam ko na sinabi sa akin ni Colonel. Hindi yung pinapalakad ninyo diyan sa Bulacan, diyan sa iba't ibang bayan na libre. Mali po yan, ha? Kami, sa bawat isa, ako'y nagpapasalamat. Iniipon.
para malaman kung sinong mga nagsascam. Kasi pinapaipon ko kay Colonel kung sino yung mga grupo na gumagamit ng maharlika na hindi angkop dahil lamang doon sa kanilang desire na magkapera. Ngayon, magkakaisa iyan, lahat ng tropa. Kaya nga sabi ko kay Dato Puga, iyan, binigay ko na iyan na hindi natin masabi na libre. Kaya ngayon, sa sistema ng ating Mafilindo, habang inaayos ang pagpalabas ng pera, at iyan ay mangyayari kahit anong harang ng taga-Central Bank kuno. Okay, kahit anong harang ng Malacanang kuno, kahit anong harang ng BARM kuno, pero sila ay may kalalagyan dahil inventaryo. Saan nyo dinala ang pera ng mga lolo? Mula 1935 nang dinala ninyo ang gold backup na 617,500 metric tons of gold. Yan na inari ni Taliano, na inari ni TVM, na inari ng mga DSS. Paano ninyo maari yan? Meron iyan kasulatan na inangkat iyan, kinuha iyan sa Sulu, sa Lupasog. Okay? So therefore, kayong mga naghahari-harian, tama na, sobra na po. Ngayon, ang akin dito, no, inaayos. Kaya nga, napakatindi. Dito sa Malaysia, grabe na ang pag-angkin ng mga financial na ngayon namatay na nga yung isang gobernador ng Pilipinas, si Espinilla, dahil dito sa kontsabahan na ito. Pasensyahan po, nagpapangalanan na ako kasi totoo naman. Ngayon, itong ginagawa ni Secretary Jokno at itong mga bagong nakaposisyon ngayon, no? Sa Central Bank, at lahat yan sa Malacanang, mag-isip na po kayo dahil inventaryo. Pag sinabing inventaryo, talagang magkano ang napunta sa bawat local government. Sino ang tumanggap? Sino ang nag-release? Sino ang nag-validate? Lahat yan, makukuha yan even in since 1935. Kasi ibig sabihin noon, royalty prevails. Diyan mo makita na ang royal family may say, may boses regarding dito sa transitory phase na sinabi namin. Kasi ang may-ari ng sovereign niya ay ang royal family ng Lupasug Empire. Kaya nga ito, nakakatuwa naman kayo, ang sarap-sarap magtiris ba? Kasi sa 350 pesos, nagpuputok ang butche ninyo. Si Queen, ang utang ko milyon-milyon nang dahil sa inyo. Tumutulong ba kayo? At bagkus gagawa pa kayo ng iskandalo at gagawa kayo ng pagmumura dahil sa 350 pesos ninyo. Ngayon, kayo naman na hindi umaayos, mag-ayos na kayo. Nandiyan na, gumagawa na ako ng sistema at yan ay talagang mabibigyan na kayo ng parusa kapag hindi kayo sumunod. Kasi ang pinaipon ko lahat, kung sino yung mga grupo na gumagamit ng heritage account na hindi naman nila kayang ipalabas dahil hahamunin kayo ng tadhana ninyo. Iyan ang inuutos ko noon pa sa Malacanang. Recognize the true Sultan Sulu. Recognize the royal couple through the prima facie. Nandiyan yan sa libro ng 476 pages. Hinarangan ni Gloria, hinarangan ni Ramos, hinarangan ni Pinoy, lahat kayong OPAP, lahat kayong mga humarang, inventaryo. That means, pati ang salary ninyo, magkano ang naibigay ng gobyerno sa inyo. Meron pa kaya kayong mapipension yan? Kung mapepenalize kayo sa ginawa ninyo sa pagharang sa katotohanan na nagkaroon ng maraming kamatayan sa ating mga tao sa sovereign niya? Wala.
Kaya intindihin nyo yan. Marami kayong sagutin. Marami kayong matitikman na parusa kapag hindi kayo umayos. Bawat minuto, bawat oras na inyong pagharang, magpahanggang ngayon. July 30, 2022, nagsabi na kami ay kukurunahan. Anong nangyari? Anong nangyari, Congressman Rufus Rodriguez? Lahat kayo dyan. Kasi kayo ang tinuturo sa akin na humarang nang dahil sa kuntsabahan at sa blackmail system ninyo. Hindi na ito basta-basta. Nilalabas kong pinakatinain ninyo. Dahil, kung baga, nang dahil sa 350, ginawa nyo kaming katawa-tawa at inaatake nyo pa yung moral namin. Sa 350 na iya ang SIC, iyan na dapat ang kanilang magiging paraan na maprotektahan ko sila pagdating sa bakuna, pagdating sa kalabuso, pagdating sa na sila ay nahuli ng walang kasalanan. Lahat iyan ang dahilan na binibigyan ko kayo. At ako'y nagpapasalamat sa iba na tinatangkilik nila at nirerespeto nila yung pagkakakilanlan sa kanila na pinagmamalaki nila na sila ay nasahanay ng programa ng Divino Gobyerno na yan ang mukha ni Queen at ni King ang nakasalalay diyan, ang respeto na iginagawad ng dahil sa Sovereign Identity Card. Maraming salamat, Secretary Dato Puga. Paki-contact si Colonel Matito at nang magkausap na kayo ng masinsinan, si General Grajeda, lahat ng Maharlika, huhulihin na yung mga Maharlika, huhulihin na yung mga nagsasabi na sila, huhulihin na natin dahil tayo ang legal na gobyerno after nang na-reinstate, na-declare at na-reinstall ang totoong presidente ng Federal Republic of the Philippine Islands. Mabuhay, Maharlika Kingdom of God, Lupasug Empire. Masalam. Sana po maunawaan po ng ating mga kababayan na ang SIC ay may kaukulang bayad at mobilization o halagang bayarin para sa mga tumutulong na mga legit group para may handa sa pagproseso at may forward ang na-fill up pang SIC form sa authorized na dato leader. Nang sa ganun ay kanyang may forward para sa produksyon ng SIC. Lahat po ay may tamang proseso, at ito po ay ginagawan ng mas mainam na paraan, sa pamamahala ng ating mahal na Secretariat na si Dato Odilon Puga, na nabanggit ng ating mahal na Inang Reynang Helen. Maraming salamat sa walang sawang pagsubaybay. Please like the video to support at inyong i-share sa inyong social media community. At kindly subscribe kung kayo po ay bago sa aking YT channel. God bless.